the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang tulong sa mga komunidad na tinamaan ng bagyong Aghon. Siniguro ng Pangulo na nakahanda ang mga food at non-food items, health services at mga evacuation center para sa mga apektadong lugar. Inatasan ni Pangulong Marcos ang mga lokal na pamahalaan, emergency services at concerned agencies para sa mga tulong sa kanilang lokalidad na naapektuhan ng kalamidad. Nanawagan din ang Pangulo sa publiko na maging alerto at unahin ang kanilang kaligtasan sa panahon ng mga bagyo sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sa kaugnay na balita, agad na nakapagpadala ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga rehiyong apektado ng bagyong Aghon. Batay sa pinakahuling ulat ng DSWD na sa 1.3 milyong pisong halaga na ng tulong ang naipaabot na sa mga tinamaan ng kalamidad. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang ang Bicol Region sa nakatiran na ng nasa 972,000 pesos na halaga ng tulong na inilaan sa mga apektadong pamilya sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes at Sorsogon. Kabilang sa mga ipinamamahagi nitong relief package ang food packs, hygiene kits at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga inililikas na pamilya. Sa ngayon, patuloy na nakatutok ang DSWD sa iba pang lugar na tinamaan ng bagyo kabilang ang Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas. Nakikipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa mga LGU para sa ilalaang tulong sa mga naapektuhang pamilya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agrarian Reform o DAR na maglabas ng 1 milyong Certificates of Land Ownership Award o CLOAS bago matapos ang kanyang termino sa taong 2028.
Patunay lamang ito sa pangako at hangarin ng Administrasyong Marcos na mabigyan ng lupa ang mga magsasaka sa bansa na walang lupa. Ayon pa sa Pangulo, karamihan sa mga magsasaka ay mga senior citizen na at matagal nang hinintay ang mga lupang ipinangako sa kanila ng gobyerno. Sa ating mga magsasaka, kami po sa pamahalaan ay katuwang ninyo sa pagpapataas ng inyong kita at pagpapaunlad ng inyong kabuhayan. Umasa po kayo na patuloy po ang pagkakilos upang pangalagaan ang ating mga yamang lupa at ang ating kalikasan at matiyak ang kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tumataas na bilang ng mga turistang dumating sa bansa sa taong 2023. Sa datos na doble ang bilang ng mga biyaherong pumasok sa Pilipinas kumpara sa taong 2022. Ayon kay Pangulong Marcos, patunay ito na ang industriya ng tourism at hospitality sa bansa ay nagkaroon ng magandang pag-unlad matapos ang COVID-19 pandemic. We have slowly started to witness how hotels, restaurants, recreational amenities, and tourist spots have slowly but surely risen to the challenge of travel resurgence, welcoming 5.45 million inbound tourists in 2023. This is more than double the 2.65 million visitors recorded in 2022. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, malaki ang pagtaas sa supply ng bigas na pondo ng National Food Authority o NFA simula nang ipinatupad ang panibagong pricing scheme sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Del Rosario Lacson na umakyat na sa 126,000 metriko tonelada ang naipon na supply ng bigas. Ayon kay Lacson, malapit nang maabot ang 3 milyong sako ng bigas na naisbilhin ng ahensya mula sa mga lokal na magsasaka. Dahil dito, dumoble na aniya ang buffer stock ng bigas sa bansa kumpara sa pondo noong nakaraang 3 buwan. May mga pang mga regions na talaga namang mayroon pang palay. Katulad ng Region 3, Region 2, meron pa. And lately it's iba pang mga region. Basically Region 2 and 3, medyo marami pa tayong makukuha. Confident ako, may hit natin yung 3 million bags. Sinabi naman ni Lacson na pinaghahandaan na ng NFA ang anumang obligasyon na ibibigay sa kanila kaugnay sa mga hakbang hinggil sa alokasyon ng bigas para sa bansa. Nakadepende aniya sa mga isa sa batas na polisiya ang sistema na kanilang ipatutupad hinggil dito. So I'm just looking at how I can efficiently do this at the least possible cost. Alam mo naman, may kaakibat na dagdag sa gastos sa sweldo, pati sa operating expenses at sa gamit. So lahat yan tinitignan na natin. We are preparing, no? Si National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Del Rosario Lacson. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, matagumpay na ugnayan at pagtutulungan ng mga hensya ng gobyerno
ang nakatulong upang magkaroon ng magandang kita at ani ang mga magsasaka ng palay sa bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni National Irrigation Administration o NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na nakikipag-ugnayan ang kanilang ahensya sa mga kapwa ahensya gobyerno na maaaring tumulong para mapalakas ang pagsasaka sa bansa. Kabilang ang ugnayan sa mga ahensya na nagbibigay ng binhi, abono at mga tulong pinansyal. Ibinentaan niya ng mga magsasaka ang kanilang ani sa National Food Authority o NFA na nagdagdag sa buffer stock ng bansa. Ito po ay pasasalamat po nila sa gobyerno sa dami ho ng assistance na natatanggap nila kasi lalo na ho sa atin sa NIA, kinukonect natin sila doon sa mga dapat nilang napagkuhanan ng mga assistance tulad ng yung sa seed, yung abono, yung timely ho ba na pagdating sa kanila. Hindi lang yun, nakikipag-usap din tayo sa DOLE, support program nila at sa DSWD, mga cash for work. Marami po talaga natanggap na tulong itong ating mga farmers. Pasasalamat ho nila yon. Sinabi naman ni Guillen na patuloy rin ang pag-alalay ng NIA sa mga magsasaka. Ayon kay Guillen, umabot na sa 40,000 ektarya ang lupang sinasaka ng mga magsasaka, kabilang dito ang mga nasa asosasyon ng irrigators na nasa iba't ibang panig ng bansa. Yung mga iba po naman dyan, ay ito po yung mga tinutulungan din natin magbuo ng mga kooperatiba nila per town. Gusto nga ho ng ating Pangulo is makapture nila yung whole value chain ng rice production. So binubuo natin sila as cooperatives para mas yung usapan kasi namin sa PhilMec, ay mabibigyan sila ng complete farm machineries hanggang rice processing system. Si National Irrigation Administration o NIA Administrator Engineer Eduardo G. Guillen. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga lupain na pinaghihinala ang pagmamayari ng Chinese drug lord babawiin ng pamahalaan. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers, ang hakbang ay para hindi maibenta ang mga lupain sa mga individual na walang kaalaman ukol dito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Pagtutulungan ng Land Registration Authority at Office of the Solicitor General ang paghahain ng court proceedings para mabawi ang nasa 320 titled prime lots na pagmamayari na sinasabing Chinese drug lord na si Willie Ong at mga associate nito sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers, ang hakbang na ito ay para hindi mabenta ni Naong ang kanilang mga lupain sa mga individual na walang kamalay-malay. Batay na rin sa investigasyon ng komite, ukol sa nasabat na iligal na droga sa Mexico, Pampanga, si Ong at ang mga kasosyo nito sa negosyo ay pang mga Chinese nationals na nagpapanggap bilang mga Pilipino. Katunayan, ang Chinese name ni Ong ay Kai Chi Ming at nakalabas na ng bansa noon pang October 2023 gamit ang Chinese passport. Batay sa datos ng LRA, aabot sa 42 tituladong land holdings ang nabili ni Ong at iba pang kasapi ng kanyang kumpanya na Empire 999. Mayroon silang lupain mula Luzon hanggang sa Mindanao. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak nangakong itataguyod ang mandatong ipinagkatiwala sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Saligang Batas. Ito ang inihayag ni Kakdak matapos magpasalamat sa Pangulo sa muling pagkakatalaga sa kanya para pamunuan ng DMW matapos hindi makumpirma ng Commission on Appointments o CA dahil sa kakapusan ng panahon at oras. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala.
Nangako si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kanyang itataguyod ang mandatong ipinagkatiwala sa kanya ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at ng saligang batas. Ito ang inihayag ni Kakdak matapos na magpasalamat sa Pangulo dahil sa muling pagkakatalaga nito sa kanya para pamunuan ang tinaguriang tahanan ng OFWs. Sa isang pahayag sinabi ni Kakdak na malinaw naman ang kanilang mandato na bantayan ang karapatan, kapakanan, gayon din ang protektahan ang mga OFW. Hindi anya sila titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga naagabyadong OFW, magugunitang hindi nakalusot kamakailan ang ad interim appointment ng makapangyarihan na Commission on Appointments para kay Kakdak dahil sa kakapusan ng panahon at oras. J. Mark Nagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, inirekomenda ng Department of Migrant Workers o DMW sa International Bargaining Forum o IBF ang pagdeklara sa mga lugar na tinutumbok ng mga pirata bilang warlike zones. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na hinihingi nilang mailihis ang paglalakbay sa Red Sea at Gulf of Aden para sa seguridad ng mga tripulante. Kasabay nito, sinabi ni Kakdak na maaaring piliin ng mga marino na huwag tumawid sa dagat sa pamagitan ng pagpirma sa karapatan na tumanggi sa paglalayag. Ayon sa mga patakaran, maaaring tumanggi ang tripulante sa reassignment at maaari ding sumailalim sa repatriation na may 2 buwang sweldo at libreng gastos sa transportasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, niratipikahan na ng Kamara ang Bicameral Conference Committee Report ng panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers. Ginawa ang ratifikasyon bago ang sinadye adjournment noong Miyerkules, Mayo 23. Matatandaan na noong Pebrero ay binawi ng kapulungan ang naunang BICAM report ng panukala para ayusin ang probisyon tungkol sa jurisdiksyon. Ayon kay Kabayan Party List Representative Ron Salo, pangunahing may akda ng panukala, ang ratifikasyon ay hindi lamang panalo ng Kongreso kundi isang deklarasyon ng suporta sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pataasin ang kalidad ng maritime sector sa bansa at tugunan ang mga hamon na makasunod sa international standards, lalo na sa European Maritime Safety Agency o EMSA. Batay sa datos ng Marina, tinatayang nasa 400,000 ang mga Pilipinong marino na nakadestino sa iba't ibang panig ng mundo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, wala pang naitalang pinsala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa transmission lines at mga pasilidad nito sa bansa. Ito ay sa kabila ng mga pag-ulan dulot ng bagyong Aghon. Hanggang alas 9 ng umaga nitong Lunes ay wala pang natatanggap na ulat ang NGCP na may naitalang pinsala sa kanilang mga pasilidad. Gayunpaman, nananatiling nakaalerto ang kumpanya hanggat nananatili pa sa loob ng bansa ang bagyong Aghon. Noong linggo, iniulat ng NGCP ang aberya sa Pitogo Mulanay 69 kV line na nakaapekto sa mga customer ng Quezon Electric Cooperative Incorporated, ngunit agad din itong nakumpuni at napagana noong linggo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakatulong ang mga pag-ulang dala ng bagyong Aghon para bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Kalakhang, Maynila. Batay sa update ng Pag-asa
Meteorology Division, alas 8 ng umaga ng Lunes ay umakyat sa 179.79 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Gayunpaman, mas bababa pa rin ito sa minimum operating level ng dam na 180 meters. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nag-anunsyo na ng taas presyo sa produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis. Base sa anunsyo ng Clean Fuel at Petrogas, 40 sentimos kada litro ang itataas ng presyo ng gasolina at diesel. Ayon naman sa anunsyo ng Pilipinas Shell, aabot sa 30 sentimos kada litro ng kerosene ang tataas sa presyo nito. Epektibo ang bagong presyo ng mga produktong petrolyo alas 6 ng umaga, araw ng Martes. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Quirino Governor at Union of Local Authorities of the Philippines President Dax Cua nanawagan sa mga lokal na pamahalaan na maghanda na para sa nakaambang La Nina. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Inalukoy ita ni Quirino Governor kan Union of Local Authorities of the Philippines sinuula President Dax Cua dagiti amin ni local government units wina LGUs arugyanan dan ti panagsagana para iti irurugiti southwest monsoon wino habagat uray pano adu ita iti paset ti pagilian ti makapadpada city kaggapo iti El Nino phenomenon sigun kini Cua preparedness wenno ti kinasagana ti tulbek ti panangsupyat kadagiti tidigra imawag pa iti opisyal iti national kan local governments arugyanan dan iti kaibitan a panawan ti panagdalos kadagiti wawaig kanal ken dumapay a pagdalanan ti dano maglalo kadagiti urban areas tapno saan na palalo ti panaglayos na no panawanan ti panagtutudo. Impaganatgat pa ni Cua ti panakasapol iti panangiyakar dagiti informal settler communities nga adda kadagiti igid ti karayan wenno wawaig agsipud kadagiti maawagan kas highly vulnerable no adda ti bagbagyo wenno napipig sa atudo. Kadaytoy ket napateg kunana ti kolaborasyon ti national government partikular ti Department of Human Settlements and Urban Development kadagiti LGUs tapno protektaran dagiti informal settler communities. Siguro iti pag-asa daan 50% posibilidad ti panakabukal ti La Nina manipud Hunyo agingga Agosto. Manipud Tuguegarao City daytoy ni April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City. Mahigit 500 negosyo sa Baguio City isinara. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Agdagop ni Magasoto patupulo katupatan negosyo dito siyudad ti Baguio iti naipayon ti closure orders manipod Enero ginggana Mayo 15 iti agda mga tawen gapo ti panag-operate da nga wanan ti kaseknan nga business permit base iti listahan ti Business Permits and Licensing Office dumanonan ti 20,375 iti business permits iti naaprobaran ken nayulog da manipod Enero ginggana Abril namnaman pa iti licensing office sa marpatan da iti 24,426
6 permits nga nayulog da iditawan 2023. Inlawlawag tinaso nga opisina manipod ti 20,375 ang negosyo nga dan ti permits ket 19,522 iti renewal bayat 853 ti kabarbaro ang negosyo. Kadigati nagrehistro ang negosyo dito syudad 17,825 iti micro-enterprises, 1,933 ket small scale, 524 ket medium enterprises, ken siyang pulo ken tadlo iti large-scale businesses. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, Ikawalong Abaka Festival sa Catanduanes, opisyal ng binuksan ngayong Lunes. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jan Tatad. Opisyal ng pigbuksan kan lokal na gobyerno nin Catanduanes saan ikawalong pagselebrar kan Abaka Festival sa probinsya ngunyo na Mayo 27. Pigpuunan ini sa pag-atender sa Thanksgiving Mass kan mga empleyado kan PLGU sagkod manlain-lain na ahensya asin opisina sa probinsya. Sinundan ini kan parada Abaka poon na Virac Plaza Rizal pasiring sa Provincial Capitol Compound kung sa ini sinagibo ang opening ceremonies. Nakakapalaog sa sarong simanang selebrasyon ang mga aktibidades na nakatutok sa pagpromote kan Abaka sa probinsya araw kan Abaka Arte Isla, Experience Food and Beverage Fair, Agri-Trade and Tourism Fair, kadiwa ng Pangulo, sa gala asin ang highlight kay ni na lakambini ng Abaka Coronation Night asin iba pa. Ngunya nabanggi nakatalaan man na mag-concert ang bandang Juan Carlos, kairiba ang opening act kay ni na Bicolano singers na sina Diwata asin May Teves, sagkot ang local band na Sound Society. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, rotational brownout sa isang diving destination sa Cebu na solusyonan na ng lokal na pamahalaan ng lalawigan. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Naabot na og kasamtang naghatag na og igong supply sa kuryente. Ang upat ka mga generator sets nga giinstalar sa isla sa Malapascua sakop sa lungsod sa Daan Bantayan lalawigan sa Subo. Kay dumduman nga niadtong Holy Week pa kasinati og rotational brownout ang isla tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente human naguba ang usa ka generator. Personal gibisita ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang isla aron masuta og masusi ang kahimtang didto. Human usab sila na anya ni abaga sa pagrenta ni ining maong mga generator sets. Karon matud pa sa Kapitolyo sa Subo, makasinati na unya sila og igong supply, ilabi na ang mga resort sa isla nga bisitaon kaayo og mga turista tungod usa kini sa mga inilang diving spot sa lalawigan. Gikan dinhi sa Subo kini si Carmel Matus Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. 261 individual sa Western Visayas arestado ng Police Regional Office 6 dahil sa illegal na pasugal. Narito si Paul Tarosa para sa detalye ng balita. Sa ginpabaskog nga anti-illegal gambling operations naglabot sa 261 ka individual sa Western Visayas ang naaresto sa Police Regional Office 6 sa 15 kaadlaw nga operation. Inangsanding sa datos ang PRO6 humalin sang Mayo 1 tuntub 15 subong nga tuig. Ang 261 nga nagkaladakpan resulta sang 95 ka police operations sa diin nakumpiska ang 95.4 mil pesos nga taya sa illegal nga sugal. Nagapanguna sa may pinakamadamo nga nadakpan ang Negros Occidental Police Provincial Office nga nakaaresto sang 134 ka individual. Gindayaw naman ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangki ang kapulisan sa Western Visayas
Visayas sa nanging accomplishment nila sa kampanya kontra illegal nga sugal. Nginmanduan naman sa opisyal ang tanan nga magpabilin nga nakatutok sa kampanya kontra illegal nga sugal kag iban pagid nga sahi sang illegal nga aktibidad sa Western Visayas. Nagikan sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mga atletang Bangsamoro nag-uwi ng parangal matapos makilahok sa larong jiu-jitsu sa Malaysia. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Johania Yusof mula sa Marawi. Miyakataban sumabang sa Moro athletes sa 21 ang medal si ikukyapang padiran sa Jiu-Jitsu Copa di Malaysia 2024 sa Kuala Lumpur, Malaysia, babagudon. Si iko 21 sa medals na 5 sa championship medal Iran, 7 sa silver, agusiyaw sa bronze medal sa Karina sa kapasangiran Panamar agus sportsmanship. Si iko kategorya G o di na traditional G na miyakataban sa gold medal si Muhammad Birwar agus si Siti Farhana Ibrahim. Si Birwar na isa ko mga rescuers pa na Bangsamoro ko kababaloy niya na DRRM officer sa Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents. Sa babsi na inisampay ang Bangsamoro Sports Commission so panalamatiran ko mga athletes sa region. Itataro-siran mambuso sa kuduirang kupitibarangan na sports si isa Bangsamoro para si kumakalumbayan. Giya si Johania Yusof pun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Inaprubahan ng Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB ang $1.14 bilyong na loan para pondohan ang konstruksyon ng Bataan-Cavite Interlink Bridge. Sa isang pahayag, sinabi ni AIIB Acting Vice President for Investment Operations para sa Region 1, Rajat Misra, ang pag-aproba ng loan ay isang hakbang para sa pinapangarap nila na magkaroon ng inclusive at sustainable growth sa Kalakhang, Maynila. Ang 32.15 kilometrong marine bridge ay magdudugtong sa mga rehiyon ng Central Luzon at Southern Luzon. Kasama din ang Asian Development Bank o ADB na magpapondo ng proyekto. Sa pagtayo ng tulay, inaasahan na mababawasan ang oras ng biyahe mula Mariveles sa Bataan papuntang Naik sa Cavite sa 1.5 oras na lamang mula sa dating 5 oras. Inaasahan din na ito ang magiging pinakamahabang marine bridge sa buong mundo. Inaasahan na $350 milyong ang kailangang pondo para sa unang phase ng proyekto. Dahil sa tulay, magiging magaan ang kalakalan mula Bataan at Cavite at malaki ang potensyal na maging tourist destination din ang mga ito. Nitong nakalipas na taon, inaprubahan ng ADB ang $2.11 bilyong na loan para pondohan ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inihayag ng Department of Transportation o DOTR na halos 70% na ang overall progress status ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT7. Batay sa pinakahuling ulat ng DOTR, nasa 69.86% na ang kabuang progreso ng MRT7 nitong Abril 2024.
personal na ininspeksyon ni na Transportation Secretary Jaime Bautista at San Miguel Holdings Corporation Vice President Raul Romulo ang ginagawang MRT-7 depot at Station 6 sa Batasan Station. Ayon kay Secretary Bautista, nakikita niya na mabilis ang konstruksyon ng proyekto at natutuwa ito na matatapos na nila ang bahaging ng MRT-7 sa Quezon City na inaasahang magsisimula na mag-operate sa katapusan ng taong 2025. Hangad-an niya na sa tulong at pagsisikap ng lahat, maagang magbubukas ang bahaging ito ng MRT-7. Dagdag pa ng kalihim, napakahalaga ng proyektong ito dahil inaasahang makapagbibigay ito ng serbisyo sa 300,000 na mga pasahero sa unang taon ng operasyon. Kapag natapos na ang MRT-7, mula 2 oras, magiging kalahating oras na lamang ang biyahe mula Quezon City hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Agriculture o DA na nasa ikatlo at huling pagsusubok na sila sa vaccine para sa African Swine Fever o ASF at posibleng maaprobahan na ito sa loob ng taon. Ayon sa Bureau of Animal Industry o BAI, may 11 lalawigan ang may aktibong kaso ng ASF. Ang mga lalawigan na ito ay ang Batangas, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Camarines Sur, Albay, Bohol, Misamis Occidental, Sarangani, Agusan del Sur at Surigao del Sur. Ayon kay Agriculture Undersecretary Deogracias Victor Savellano, kailangan magtulungan ang BAI at ang Food and Drug Administration o FDA para mapabilis ang tugon nito sa ASF. Una nang sinabi ng DA na ang BAI, FDA at Department of Health o DOH ay magkakaroon ng pagpipirma ng Memorandum of Agreement o MOA para mapabilis ang proseso ng pag-aproba ng vaccine para sa mga hayop. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ng 4.3% sa 419,000 at 370 metrikong tonelada ang produksyon ng baboy mula sa 5.1% paglago nitong nakalipas na taon. Ayon naman sa BAI, tumaas ang pag-aangkat ng karneng baboy ng 11.72% sa mahigit 128 milyong kilo sa unang quarter ng taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakompleto ng Alas Pilipinas ang sweep sa Pool A ng 2024 AVC Challenge Cup pagkatapos patumbahin ang Chinese Taipei 25-13, 25-21 at 25-18 sa larong ginanap sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Ito ang ika-4 na sunod-sunod na panalo ng Alas sa preliminaries kung saang nangunguna sila sa team standings ng Pool A pagkatapos talunin din ang Australia, India at Iran. Nanguna para sa Alas si dating Premier Volleyball League o PVL Best Outside Spiker na si Aya Laure sa nagawa nitong 15 puntos galing sa 12 attacks, 2 service aces at 1 block, habang ang dating Ateneo Lady Eagle na si Vanny Gandler ay nagtapos ng may 12 markers. Ipinagmalaki naman ni Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Ramon Tatsuzara ang accomplishment ng Alas, kung saan sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na nakapasok ang Philippine team sa AVC semifinals. Dahil sa panalo, makakatapat ng Alas Pilipinas ang Kazakhstan sa knockout crossover semifinals sa Martes para sa pagkakataon na pumasok sa finals.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Natupad ang pangarap ng University of Perpetual Help System Delta pagkatapos kunin ang kanilang ika-4 na sunod-sunod na kampyonato sa NCAA Season 99 Men's Volleyball. Ito ay pagkatapos talunin ng Perpetual ang Emilio Aguinaldo College 25-14, 25-22 at 29-27 sa Game 2 na kanilang finals series sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center. Nakumpleto din ng Altas ang sweep sa season kung saan napanalo nila ang lahat ng kanilang asignatura sa elimination round. Ito rin ang ikalawang four-peat ng Perpetual kung saan nagawa din nila ito 14 na taon na ang nakaraan mula Season 86 hanggang Season 89. Nanguna para sa Altas si Jeff Marapok sa nagawa nitong 18 puntos at 14 na receptions at pinangalanan din siyang Most Valuable Player ng Finals. Ang back-to-back season most valuable player naman na si Louie Ramirez ay nagtapos ng may 14 na markers habang nagambag si Kobe Tabuga ng 13 puntos at 6 na digs. Sa panig naman ng women's volleyball, nakopo ng De La Salle College of St. Benilde ang titulo ng NCAA Season 99 Women's Volleyball pagkatapos nilang dominahin ang Colegio de San Juan de Letran 25-18, 25-17 at 25-18 sa Game 2 ng kanilang serye. Nakumpleto ng Lady Blazers ang kauna-unahang three-peat ng Benilde habang pinalawig ang kanilang winning streak sa 40 simula pa noong 2020. Dinomina din ng Lady Blazers ang Lady Knights sa Game 1 kung saan kinailangan lamang nila ng 3 sets, 25-21, 25-15 at 25-14. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangungunahan ni dating World 9-Ball Champion Carlo Biado ang Team Philippines sa kanilang pagtatapat sa Team Chinese Taipei sa 2024 CPBA 9-Ball Teams Invitational Tournament na gaganapin mula Mayo 27 hanggang 29 sa New Taipei City sa Taiwan. Kasama ni Biado na mga kalaban ang magagaling na players ng Taipei ay sina Johan Chua, James Arañas, Jeffrey Ignacio at Bernie Regalario. Ang 40 anyos na si Biado ang reigning World 10-Ball Champion at nakuha din niya ang titulo ng World 9-Ball Championship noong 2017. Naging 2-time All-Japan Championship winner si Chua at miyembro din ito ng Nationals noong 2022 World Team Championship kung saan nagwagi siya kasama sina Biado at Rubilen Amit. Kasama si Arañas, naging kampiyon din si Chua sa 2019 Super Billiard Expo Championship. Samantala, nanguna naman si Ignacio sa 2024 Indonesia International 10-Ball Open sa Jakarta nito lamang buwan ng Enero. Ang mananalong koponan ay makakatanggap ng $15,000 habang may consolation prize naman na $7,500. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nangabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito malungkot na balita dahil pumanaw na ang batikan at premyadong direktor at producer na si Carlo J. Caparas nitong Sabado ng gabi, May 25. Kinumpirma ng naulilang pamilya ni Direk Carlo ang malungkot na balita sa pamamagitan ng social media, ngunit walang nabanggit kung ano ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa Facebook account ng anak ni Direk Carlo na si Peachy, nagpost ito ng kanyang pamamaalam sa ama sa pamamagitan ng isang tula. Sa naturang tula ay sinariwa ni Peachy ang legasiya ng kanyang ama bilang isang tao na lumikha ng maraming mga obra sa pelikula at comics na tumatak na sa mga Pilipino. At bukod sa pagiging direktor at producer, unang nakilala si Carlo J. Caparas sa kanyang mga obra sa comics, kabilang na ang kanyang mga nilikhang Filipino superhero at classic characters tulad ni Panday, Bakekang, Totoy Bato at Tuklaw. At ang iba diyan sa mga nasabing obra ay naging tampok na sa ilang mga teleserye at pelikula. At ang pinakahuling pelikulang ginawa ng namayapang direktor ay ang Kamandag ng Droga na tumatalakay sa problema ng Pilipinas sa illegal na droga, partikular na sa panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sa iba pa nating chika for today, trending na online ang mga litrato ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial na kinunan raw ng mga Pinoy doon sa South Korea. Base sa mga naglabasang litrato sa social media, spotted ang dalawang kapamilya stars na namamasyal sa Myeongdong na isang kilalang shopping destination sa South Korea. Unang ipinost ng isang netizen sa kanyang Facebook page kahapon noong May 26 ang mga litrato ni na Richard at Barbie na may nakasulat na kayo na maglagay ng captions. At sa mismong comment section naman ng kanyang Facebook post, ikunento ng uploader ang pagpapaselfie niya kay Barbie. Anya, hindi raw siya nakapagpa-picture kasama nga itong si Richard dahil bawal daw silang makunang magkasama. And sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag sina Richard at Barbie tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakitang magkasama itong dalawa na sina Richard at Barbie. Matatanda nga spotted sila together sa isang gastropub sa Alabang sa Muntinlupa noong Enero ngayong taon. Samantala, sa isang panayam ay ipinagkibit balikat o dinedma lang ng estranged wife ni Richard na si Sara Labati tungkol sa pagliling sa aktor at kay Barbie. At sa huli natin chika for today, approved kay 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach-Johnsy ang pagkapanalo ni Chelsea Manalo sa gitna ng pagkwestiyon ng ilang pageant fans. At nirepost lang naman kasi ni Pia ang litrato ni Chelsea sa kanyang Instagram stories at nag-congratulate sa bagong reyna. Anya sa text caption, quote and unquote, deserving winner, we're excited to witness your journey. And samantala sa naging panayam naman ng unang hirit ng GMA, ikwinento ni Miss Universe Philippines sa 2024 Chelsea Manalo na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na siya ang mag-uwi ng corona o ang nag-uwi ng corona sa nasabing pageant. Aminado ang kandidata mula Bulacan na bata pa lamang siya ay pangarap na niya talaga ang maging beauty queen. Kaya naman isang answered prayer at dream come true ang pagkapanalo niya sa naturang pageant. Kwento pa niya, noong bata pa raw siya ay ilang oras siyang nakatayo at nakaharap sa salamin upang mag-practice ng pagrampa at introduce ng sarili habang hawak ang kanyang hairbrush na kunwari microphone sa beauty queen. Ayon pa sa kanya, hindi madali ang kompetisyon dahil maraming naggagandahang mga kandidata ngayong taon. Sa ngayon ay todo na ang paghahanda ni Chelsea para sa paglaban niya sa Miss Universe 2024 pageant na gaganapin sa Mexico. And good luck kay Chelsea!
And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag